It all started in my Lola's backyard court. Just a kid with dreams of making it on the court. I fought my way through, just like my family taught me. The path was never easy, but we dribbled all the way to the NBA. I'm not just living my dream, I'm carrying theirs too. Now that I play for the Philippines, it's not just for my family. It's for every Filipino with grit, heart, and the determination to succeed. I carry the 3 stars and a sun with pride. Sa Arena Plus, Astika sa Sports. What? Tricycle FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad kumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, nako mga mare, nakakaloka. Happy Monday morning po sa inyong lahat. O yung iba ba sa inyo ay very excited bang pumasok? Or baka naman na nakakaloka to Dias level, absent ka na naman ngayon. Nakakaloka. Nako, eto, meron akong i-recommenda para kahit papaano, start of the week, may enerhiya talaga tayo to go, go, go sa buong linggo. Alam nyo ba kung ano yan? Ang MX3 capsules. Well, alam naman natin about MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Alam mo ba na ang bawat MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi tayo kataka-taka at hindi na dapat tayo magtaka kung bakit umaani sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron ka pang katanungan, bisitahin na kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabagalitos! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Yon! Happy Monday morning sa lahat ng ating mga pangga. Metro and Mega Manila, sa magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood via our social media platforms, hello po sa inyong lahat sa Energy FM. Mapa-TikTok man yan, FB, hello po sa inyong lahat dyan. And of course sa ating lahat ng ating team replay. Isang magandang morning sa inyong lahat. Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ng bonggang-bongga dahil last Saturday nandyan po tayo sa may Glorieta kung saan nga naman naganap ang AirAsia event, kung saan nga naman marami tayong mga nakadaupang palad, marami tayong nasaksihan na bagong promo sa AirAsia. Kaya nga naman ako naman din sa inyo, download the AirAsia Move now dahil maraming promo ang AirAsia na pwede nyong magamit this coming holiday. At syempre mga nakadaupang
ang palad natin. Si Chin Alfaro. Hi! Hello! Thank you so much. Yung mga nagtungo doon at talagang nga naman lahat sila ay talaga nagsabing mga nakatutok sa ating programa. Maraming salamat din po. And of course, gusto ko lang din batiin. It's an honor. Ayan. Ma'am Presi Ejercito. Diba? It's an honor na may mga ehersitong nakikinig sa Energy FM. Thank you so much po sa pamilya Ejercito Estrada. Hello po sa inyong lahat dyan. Thank you so much po sa mainit po na pagsuporta lagi. Diba? At syempre, eto na pinakaantabayanan ng lahat. Eto na ang... Chika sa Arena! Ikaw ba sa medyo isa sa mga yamot kagabi dahil natalo ang Ginebra San Miguel? Oo, nakakaloka. Mahigit 40 ang talo. Nakakaloka. Talaga ba Ginebra San Miguel? Diba? Na parang tipong kagabi, laro na nga, nilaro nyo pa. Yan ang mga reaksyon ng ilang mga barangay Ginebra fans na kung saan nga naman dismayado sa laro nila against San Miguel Beermen. Kung saan nga naman tinalo sila sa score na 131 ang San Miguel Beermen against Ginebra San Miguel na 82 points. O, diba? Kayo nang magkalkula. O, diba? Nakakaloka. Sabi tuloy ng ilan, palibasa kasi, diba? Sa Group A, hindi, Group B sila, under Group B. Kaya siguro yung piniplaytime na lang ng Ginebra kasi alam mo yun, sure spot na sila sa top 4. Una uusad sa quarterfinals na tinatawag na magtatapat-tapat yung top 4 diba? Kasi sa mga kasakasalukuyan na ay nasa pangatlong pwesto sila, mami, i-rundown natin, ano? Samantalang kagabi naman, nagpakitang gilas din ang grupong Phoenix kung saan nga naman sa wakas nakamit nila kanilang unang panalo against Blackwater. Hindi ba? Ang Phoenix ay nagtala ng score na 119 against sa Blackwater na 114. Kahit mo sabihin mo 5 points, matinding panalo pa rin yan. Kaya nga naman, diba, sabi nga ng ilan, mukhang may laban pa ang Phoenix na nalalabi pang huling 3 or huling 2 laro pa nila na kung saan nga naman kapag sila ay naipanalo nila ang kanilang huling 2 laro ay posibleng alam mo yun, umakyat pa sila sa pang-4 na pwesto kung saan nga naman nanganganib din ang grupong NLEX, Blackwaters at Phoenix. Posibleng maiba ang maging takbo ng mundo. Wow! Ng mundo nila. Dahil nga sa pagkapanalo nila nito. So kailangan, pressure ang Phoenix. Ayaw ni Richie Rivero niyan. Kasi hindi siya makakapaglaba. Char-char! Pero eto na nga para sa Group A standings, nangunguna po ngayon para sa Group A ang Talk and Text na may 6 na panalo at 1 talo. Pangalawa ang Meralco kung saan may 6 na panalo at 2 pagkatalo. Pangatlo naman ang Magnolia Team na may 4 na panalo at 3 pagkatalo. Samantala ang Converge naman ay may 4 ng panalo at 4 na talo. Ayan, pang-5 ang Northport na may 3 panalo at 5 talo. At samantala ang Terra Firma ay may 8 talo. O, diba? Naiba ang storya, diba? Kasi last season, medyo ang kulelat ang Converge. Pero ngayon, 'di ba, lumalaban sa 4th place para makausad sa quarterfinals. Congratulations! Ibig sabihin ng kanilang connection ay umayos na. Ganon. Charot lang yun. Char-char. Samantala sa Group B naman, ang San Miguel Beermen ay nangunguna naman sa puntos na 6 na panalo at 2 pagkatalo. Pangalawa ang Rain or Shine na may 5 panalo at 2 pagkatalo. Pangatlo sa pwesto gaya ng sinabi ko kanina, kaya kagabi ang kanilang laro ay nilaro. O, diba? Nakakaloka. Ang Ginebra San Miguel na may 5 panalo at 3 talo. O, diba? Nakakaloka. Samantala naman ang NLEX ay may 3 panalo at 4
apat na pagkatalo. Ang Blackwaters naman or Blackwater ay may 3 pagkapanalo at 5 talo. Nakuha nila 5 pagkatalo nila kagabi against Phoenix, 'di ba? Samantalang eto, 'di ba, maging Cinderella story kaya ang Phoenix na pumalit sa pwesto na kinalalagyan ng NLEX ngayon bilang pang-apat na uusad para sa quarterfinals. Ay malalaman natin yan sa mga huling laro na naiiwan pa dahil sa kasalukuyan ngayon ay Lunes. Wala pong laro dahil maglalaba daw si Richie Rivero. Monday. Charot lang. Lalaban muna yung uniform. Pero kung ako naman din sa kanila, huwag niyong labhan kasi nandyan ang swerte. Malay nyo. Pahangin-hanginan nyo lang. Kahit pa mag-angot-angot ang amoy niyan, andyan ang swerte dahil nanalo kayo. Diba? Well, sama-sama pa rin natin baka katutukan yan dahil bukas po magre-resume ang game sa Ninoy Aquino Stadium kung saan nga naman magtatapat ang mga koponan ng Rain or Shine versus NLEX at ang Magnolia versus TNT. O, diba? Well, bago ako tuluyan magtapos, eto magandang balita. Kung gusto nyong mapanood to kahit saan man kayong parte ng Metro Manila o ng Pilipinas, basta't may Arena Plus ka sa iyong cellphone, pwede mong mapanood ang mga PBA games at ilang linggo na lamang magbubukas na ang NBA season na kung saan inaantabayanan ng lahat ang kanilang mga paboritong players sa mundo ng NBA. Pero etong magandang balita, alam nyo ba na ang Arena Plus ay tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Kastig natin dyan ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA at kamiyembro ng Barangay Ginebra na si Scottie Thompson. Ay, ang ating Pinoy Pride na umaaribas sa mundo ng NBA, ang phenomenal superstar of basketball, Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson at syempre ang kanilang newest endorser na si Austin Taylor Reeves. Kaya nga naman kung ako naman sa inyo, ulitin ko download Arena Plus app now in App Store and you can watch it also on arenaplus.ph. Diba? Sa Arena Plus, outstig sa sports. Paalala pa rin po natin, gaming is 21 years old and above. Keep it fun, game responsibly. At sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. O, diba? At syempre, mga pangga, maraming alam yun sa sobrang daldal ko. Nakalimutan ko pala mag-intro kanina. Baka siguro nag-iisip yung iba na sino kaya itong daldal na ito. Ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Oy, diba? Ang Tita Cora yung marami nagtataka. Bakit wala po si Tita Cora? Meron silang second meet and greet ng kanyang doctor today. One-on-one meet and greet. Magkakamustahan sila. Kamusta na nga ba ang buhay? Diba? Char lang, bukas makakapiling na natin ang tita mong Cara. Diba? Nakakaloka yan. Pero eto na, mainit na pinag-uusapan sa mundo ng showbiz ngayon. Diba? Over the weekend ay talagang nga naman samut-saring pambabatikos ang inabot ng grupong Bini. Nako, eto na naman sila. Ay, nakakaloka. Lalo, hindi naman sa grupong Bini, pero nadami na lang yung iba. Dahil dito nga sa ginawa naman na hindi sinasadya ng kanilang kamiyembro na si Maloy, si Bini Maloy. 'Di ba? Nakakalungkot isipin na wala namang intensyon si Bini Maloy na masama nung komentan kasi niya yung isang TikTokerist na gumagawa kasi ng isang skit na kung saan nga naman may ginagaya siya ng mga may kapansanan nating mga pangga na kabilang sa mga person with disability or PWD na talagang alam mo yon, pumukaw kaagad ng atensyon ang pag-comment doon kasi nga parang ang pinagtatawanan ni Bini Maloy hindi po yung sitwasyon o kaya ng mga PWD natin mga pangga, kung hindi yung ginawa lang nitong si Kuya na alam mo yon, para siyang hindi natin maintindihan na talaga ba gawin nating content yung mga kapansanan o yung mga kakulangan ng ating mga panggang may PWD, 'di ba? Nakakaloka kayo. Kaya nga naman sabi naman ng ilan matapos kasi umani ng samot-saring pambabatikos
pambabatikos, actually nahati 'di ba? Yung pambabatikos kay Bini Maloy, naagaran naman kaagad na nag-post ng public apology itong si Maloy na wala siyang kahit na anong intensyon na, alam mo yon, ito yung kanyang kanyang pinost, 'di ba? Na wala siyang ibang intensyon na makasakit, wala siyang intensyon na, alam mo yon, manglait or kahit na anumang, alam mo yon, masamang gawin. Natawa lang daw talaga siya dito sa ginawa lang ni Kuya dahil nga parang tipong parang para sa kanya good vibes pero mukhang napasama. Naagaran naman niyang inako ang responsibilidad. Sabi naman ng ilan na talaga bang inako or napagsabihan ng Star Magic, 'di ba? Lalo pa syempre, 'di ba, na ngayon mainit ang grupong Bini para sa lahat. Lahat ng kinikilos nila ay binabantayan ng mga tao kasi wala magkamali lang, mag-shades lang, mag-face mask, lahat issue. Pero sa pagkakataong ito, lalo pat may kinalaman na at kumbaga parang involved na ang ilan sa mga pangga natin na kabilang sa PWD or mga people with disability ay mukha sigurong kinastigo. Ganun ba yun? Para agarang mag-post ng public apology etong si Bini Maloy sa kanyang account, 'di ba, na nakakaloka. So ibig sabihin lang yun, kung totoo naman na pagsabihan man ng Star Magic si Bini Maloy, wala namang masama doon. Ibig sabihin lang natutok pa din ang management sa mga kinikilos ng kanilang mga alaga. Dahil syempre, 'di ba, papangit nga naman ang kanilang imahe, lalo pat alam mo yon, mga miyembro na ng PWD na itong ating pinupuntirya at pinagtatawanan na hindi naman talaga dapat, 'di ba? Hindi naman dahil sa mga PWD. Kung hindi yung mga iba din, 'di ba, ginagawang katatawanan, yung katulad niyan, yung mga cancer survivor, yung mga, 'di ba, yung ginagawa nilang mga kung anong komento, hindi po nakakatuwa dahil hindi po madali ang kanilang araw-araw na ginagawang laban sa buhay, 'di ba? Pero para naman kay Bini Maloy, hanga po ako sa ginawa niyo po. It's either kung talagang pagkukusan niyo po yan na talagang taas po ang aking kamay dahil umako po kayo ng responsibilidad na kung kayo may tinatawag na accountability sa actions na ginawa nyo na nagresulta ng hindi maganda sa ilang mga netizens, hindi ba? At para naman din sa management, kung talaga na pagsabihan man, keep it up, 'di ba? Tama po yan. So ibig sabihin lang na hindi nyo tinotolerate yung inyong mga talents na mambastos na kahit na sino man, hindi lang sa PWD, kung hindi sa lahat ng tao na kanilang nasasalamuha. Mapa-fans man po nila yan, mapa-bashers, mga ganyan na, diba, magandang ehemplo para sa lahat. Ang kinaganda nito, nag-public apology, tanggapin na po natin. Hindi naman sinasadya siguro ng bata. Maaring natawa lang siya doon sa ginawa ni Kuya pero wala siyang intensyon na hamakin ang ating mga pangga na kabilang sa PWD sectors, diba? At syempre mga pangga, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aking pagbabalik, isang matigabong chikahan na naman ang daladala na nag-iisang bakla, o diba? Habang ang isa ay may meet and greet sa kanyang doctor. Muli ba ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! If I